Hi guys, this is Tikaw Haben. Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ma-solve ang ganitong issue sa GCash. Kagaya nito. Yung senaryo kasi dito, marami nagko-comment sa akin, pati nagpi-PM, kung bakit daw hindi sila makapag-login, tapos hinihingan sila ng ticket. May ticket daw na lumalabas once na magla-login sila. May dalawang reason kung bakit ganyan yung nangyayari. Una, ito ay dahil naka-temporary suspended sa GCash. So, si GCash mismo ang gumagawa ng suspension sa iyong account once na may nakita silang kakaiba sa iyong account. Kunwari, napapadalas ang iyong transactions, mga ganun. Ang ginagawa nila, sinususpindi nila ang iyong account. Pangalawa naman, may nag-report sa inyong account. Okay? Once na may nag-report sa inyong account, ganun ang mangyayari. Kailangan mo mag-submit ng ticket para ma-open mo ulit ang iyong account. So, bakit nga ba nangyayari ang pag-report sa iyong account kahit hindi mo naman alam? Nangyayari po ito dahil sa transaction ng iyong account. So, kadalasang naapektuhan po dito ng mga GCash user ay ito yung gumagamit pagdating sa mga online betting apps, sa mga sugal. Kasi may nag-comment din sa akin, itong account niya is ginagamit niya, ata siya agent sa sabong, online sabong. Ganun yung nangyari sa kanya, may nag-report daw. Tapos yung isa naman is bumili ata siya ng sa Netflix. Tapos fake yung agent na nabilhan niya. Fake agent daw yung kausap niya and then ni-report pa yung account niya. So ganun daw yung nangyari. So sa mga user na ganun, na nakakaranas ng ganun, na kailangan mag-submit ng ticket, tingnan po natin kung ano na yung nangyari sa inyong account o kung ano yung reason sa inyong account kung bakit hindi kayo makapag-login, no? Kung alin dun sa dalawa, it's either may nag-report o kaya na temporary suspended. Sa mga nagtatanong po kung paano mag-create ng ticket nang hindi nakakapag-login sa kanilang account, ganito lang po yun. Okay, open nyo yung GCash account. Ayan, pagka-open nyo yung GCash account, di ba hindi kayo makakapag-login kasi nga hindi nyo mabuksan. Ang gawin nyo guys, dito sa help center, okay? Open nyo yung help center. May nagme-message sa akin, paano daw wala naman sa help center yung submit a ticket? 'Di ba? Oo nga, wala nga dito guys. Pero, dito sa mga articles na to, once na mag-click kayo dyan, kahit alin dyan, ay makakapag-submit tayo ng ticket dyan. So, papaano yon? Kunwari dito sa products and services. How do I create my personal QR? Okay? Ayan. 'Di ba? Tinap natin. Tapos, scroll natin siya pababa. Okay, scroll natin pababa. And then sa pinaka last step, okay, ito yung tatandaan nyo, yung pinaka last step, may nakalagay dito na, was this article helpful? Yes, no. And then sa baba niyan, dito po tayo maaaring makapag-submit ng ticket. Ayan, have more questions, submit a ticket. So, pwede natin yung itap para makapag-submit ng ticket. Ayan. Pag may lumabas na ganito sa inyong screen, i-close nyo lang yan. O, diba? Pwede na tayo mag-submit a ticket. Ngayon, ulitin ko, kahit saan article dito guys, pwede po tayong makapag-submit ng ticket. Kunwari, napunta kayo dito sa security. Ayan. Okay. Tap natin yan. Close lang natin yan. Tapos, sa pinakababa ng article, eto. Makikita ulit natin yan. Okay? Have more questions, submit a ticket. Para po mag-submit a ticket, itap lang ulit natin yan. Tapos, mare-redirect na tayo sa submit a ticket. Ang ilalagay nyo dito, para malaman nyo kung bakit ganun ang nangyari sa inyong account, ilagay nyo po ang inyong registered GCash email. Ibig sabihin, kung ano yung ginamit mo na email sa GCash, ito po yung ilalagay mo dito. O kaya, kung hindi ka naglagay ng email sa iyong GCash, kung ano po yung email na na-open mo, yun po ang ilagay mo dyan. And then yung GCash registered full name mo, so importante po yan. Ayan. Ilagay mo po yan, tapos yung mobile number, syempre. Okay. Dito naman sa concern category,
itap lang natin tong drop down. Tapos, ang pipiliin po natin dito ay etong I can't log into my GCash app. Okay? Kasi nga, hinihingan tayo ng ticket. Hindi tayo makapag-login. So, aalamin natin kung ano yung reason. Tapos, ilalagay natin dito kung ano yung na-experience natin. Kunwari, need submit a ticket to log in. Ayan. Tapos, pagkalagay po ng details dito ng inyong concern, dito po sa attachment, ang isi-send po natin dito o ang i-add natin dito ay ang katunayan na tayo ay hindi makapag-login. Ang gawin po natin ay screenshot po natin yung submit a ticket once po na nag-login tayo. Tapos, paka-screenshot natin, ito po yung ilalagay natin dito sa attachment. So, ganito po yung isasubmit natin. So, make sure po na mag-attach kayo ng file. Makikita nyo po yan dito sa baba ng add file or drop a file here. Tapos, ayan, image nakalagay. Pagkatapos nyo, isubmit nyo lang, okay? Submit natin. Ayan. Your request was successfully submitted. Ibig sabihin, nakapag-submit na tayo ng ating request. Pag may nakita na tayong nag-pop up na submitted na yung ating request, tingnan nyo ang email nyo. Kagaya nito. Ayan, nag-email na yung GCash. So, tingnan natin. Kasi magbibigay sila ng ticket number. Tapos, ang ticket number na yon ay ipa-follow up natin. Ayan, eto siya. Ito yung ticket number. Tatandaan nyo lagi yan. 8-digit number yan. Ito yung ipa-follow up natin sa kay Gigi. Okay, tatandaan nyo. Bakit natin kailangan to i-follow up? Kasi magkuklose yung ating ni-request na ticket. Ibig sabihin, hindi po yun mapaprocess hanggat hindi natin na-follow up yung ticket. So, para maging active ang ticket natin, kailangan natin tong i-follow up. Kaya sa mga nagsasubmit dyan ng ticket, tapos naka-receive sila ng ticket number, and then may mga nagme-message sa akin, 2 days na sa akin, wala akong nare-receive. 3 days na sa akin, 5 days na sa akin, wala akong nare-receive. Bakit ganun? Kasi nga, kadalasan hindi nila pina-follow up yung ticket number. Kaya ganun, nangyayari, nag-close na lang yung ticket, wala pang nangyayari sa kanilang request. Kaya, lagi nyong ipa-follow up, okay? So, para mag-follow up, so dito na tayo sa follow up. Since hindi naman tayo makapag-login, ayan, hindi tayo makapag-login, 'di ba? So dito pa rin tayo sa help center. Ayan, makikita nyo etong chat with Gigi. Dito tayo pwedeng mag-follow up. Ito ang chatbot ni GCash. Dito kayo mag-follow up. Tapos, pag ganito, hihingi na nila yung number. So, dito, sa ating email, etong ticket number dito, ilalagay mo lang dito. Tapos, isasubmit mo lang. Once po na makapag-submit kayo dito ng inyong ticket number, may marireceive kayo na email. Ang email na yon ay hindi pa ang reason kung bakit hindi kayo makapag-login. Ang marireceive nyo na email, naglalaman na ang ticket number nyo ay pinaprocess pa. Tapos, babalikan ka nila once na na-process na nila, okay? Tapos, mag-antay kayo ng 48 hours para sa next update ng inyong ticket. Okay? Doon nyo na po malalaman ang confirmation kung ano ang reason ng inyong account. Kung may mga hihingin sila na documents, paano mag-submit, so doon lang din po mismo sa email na nag-send sa inyo, i-reply nyo lang doon ang document na hinihingi nila. Tapos, kung may mga instructions sila, sundin mo lang yon. Kagaya na mag-antay ng 72 hours, kagaya ng mag-antay ng 5 days, ganon. Antayin nyo lang po, sundin nyo lang. Tapos, kapag nagbigay ulit sila ng ticket number, i-follow up nyo lang kaagad. Okay? Kasi minsan, nire-refer nila sa ibang ticket number ang inyong concern. So, need mo po yung i-follow up. Kung hindi mo yun ma-follow up, mag-i-start ka na ulit sa panibagong ticket number. Ibig sabihin, need mo na ulit mag-create ng ticket. Okay, so sana nakatulong ang video na to sa inyo. Sana sa lahat na nagkakaproblema ng ganun sa GCash ay masolve nyo. Pwede nyo i-comment sa baba kung ano yung reason
ano yung reason kung bakit hindi kayo makapag-login sa inyong account. It's either may nag-report ba, it's either ba na temporary suspension. Kasi kung na temporary suspension guys, comment kayo sa akin o PM kayo kasi tutulungan ko kayo. Gagawa ako ng video kung paano matanggal ang suspension sa inyong account, okay? So, PM po kayo sa akin and then comment kayo. And then sa lahat na nagkakaproblema dyan sa GCash, sa mga nanonood, kahit anong problema sa GCash, pwede nyong i-comment sa baba and then babasahin natin and then magre-reply tayo. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pwede kayong mag-subscribe, pwede nyong i-like ang ating videos, and pwede nyong i-share. Again, this is Tikao Hub. Bye-bye. Thank you.